Alright, piston profile tayo. So, okay. Kakaltasan lang natin ito. Kunti lang. Pati dito sa exhaust. Alright. Yo! Ito na. Tatabas tayo. Tapos na tayo sa intake. Ito yung intake. Okay. So, okay. Tapos na. Okay, kabit na natin. Lagyan natin ng catcher ng catcher ng carbon. O catcher ng pagsabog. Yung firing catcher yan. Pangit siya pero okay yan kasi para iwas yung tukod ng bar. So ikabit na natin mamaya. Alright. So right, ito yung gamit natin na steel bore. Ito, 59. So maganda naman siya kasi 3 times na ako nag-ano nito. So wala akong minodify dito. Pasok siya. Pasok. Ayan o. Yan. Labas siya doon. So maganda yung niya. Bore. At saka yung piston. So ito yung napili ko. Ito yung niya, tatak niya oh. Yan. Ito yung brand niya. Empower. Ayan. So maganda naman siya. So 3 beses na ako nagkabit nito. So good naman yung piston. Pas siya sa dulo. Yan. Naiwan yung piston. So dito lang sa entrance. Kunti lang. Pero walang problema yan. Yan o. So mamaya kakabit na natin doon sa ginawa natin. Ayan. Part 2 to. Yan. Buuin na natin. Ang sabit. Yan. Importante yan para hindi mag-overheat. Oh, para pag tayo. French tayo. Yan. Importante yan para hindi mag-overheat. Kailangan iwan siya doon. Yun. Alright, load na natin. Gamit na tayo ng original. Ito yung gagamitin natin, original na gasket. Alright. Kunin natin yung dawit. Yung makukuha lang. Kasi yung iba nag-stack up. So, sukatin lang natin at gayahin natin para yun ang ilalagay natin. Bali ang kulang is 2. Sukat tayo. Ito yung dati, sumabog siya no. So yan. Hindi na siya pwede kasi yung alog na yung valve guide niya. So kunin lang natin dito yung gasket.
Itong gasket. Ito yung gagamitin natin doon. So, ayan. Original kasi ito. Kaya, yun ang gagamitin natin. Dalawa rin ang gagamitin natin kasi medyo pangit yung tambutso niya. Hindi lapat. So, ngayon, hindi na natin pilitin tanggalin to kasi ang hirap. Itong dawil na to, gagawa na lang ako. So, actually, may nabibili naman ito pang Yamaha. Kaso lang, sa ngayon wala. TMX ang meron. TMX ang meron na available. Ayan, ayaw matanggal. Mahirapan lang tayo. Magputol na lang tayo. Ito yung sukat natin. Mamarka na lang natin. So, actually, dalawa lang ang kailangan. Dalawa lang kailangan natin. So, tatabasin na natin. Ayun, parehas na. So, ayun, nakat na natin. So, ayan, parehas na silang tatlo. So, yung isa nakakabit na doon. So, ganito yung sa TMX. Yan yung ano natin, kinat. Tara, kabit na natin. Ayan, kabit na. So, okay, kabit na natin yung piston ring. So, kompleto naman siya. Ayan, magtanggal din ng ano, guwantes. Marumi yung guwantes. So, kabit na natin yung piston ring. Ready na natin lahat. So, yan. Ito ang kaganda nito, Araiki. It means magandang klase. Hindi ko alam anong ibig sabihin nito o meaning ng Araiki. So, yan. Kakabit na natin. So, yan. Madali lang naman to. Basta huwag nyo yung pagtapatin yung mga hiwa niya para so, yan. Pag naglagay kayo ng piston ring, huwag nyo lang siyang ipagtapat. So, depende sa inyo kung saan nyo ipwisto, basta huwag mapagtapat dahil pag napagtapat niyan tatagos yung langis. So, yan. Yan, shout out pala kay Kapulido, ano? Genrix, yun ang mga Mio. Kabisado na niya yung ano, mga sporty. So, yung carbon dito sa pangalawa, no? Yung steel sa taas. So, yan. Yung ano niya. So, kung intake, ganyan yung position niya, no? Yan natin. Dito ating intake, eh. Kasi ito yung malaking hiwa. Check natin mamaya. Kung sana mas malapit na clearance dito, yun yung intake. Pag malayo, doon yung exhaust. So, kailangan din nyo magpapalit dahil nanak yung piston. Check natin mamaya. Hindi siya balance yung pagpalo. So, tingnan lang yung marker. Letter T. Tapos, yun ang ilalagay natin. Sundan natin. Top. Yan. Yun. So, ganyan siya, no? Yan, tingnan nyo yung siwang, oh. Dito yung siwang, dito yung siwang sa isa. So, yan, pangit yung ano natin. So, DIY lang to. Para hindi lang umpog yung valve. Yung sakali kasi, tataas na ng cam 7.2. Try natin kung accurate siya, no? Dito sa 59 na to. At saka naka 28mm na carb. So, ito yung carb natin. Yan. So, naka-adjustable timing gear tayo.
So maganda dito pag nagano kayo ng 28mm, kung hindi siya matuno, ito lang i-adjust nyo. Advance at saka ano. So yun, nakalagay dyan. Semi-sintro siya dito. Yan o. Semi-sintro. Ito yung sintro niya, nakaangat lang siya konti doon. So hindi naman siya magalaw. Marami to sa Shopee or sa online. Ang brand niya, Asia, ganon. Depende to. Ito, hindi ko alam to. Baka tingnan ko dito. Ano yung brand nyo? O to. Tapos, hindi ko alam yung 5 yan or is or IR. Oser or O51R. Hindi ko alam yan. So basta yung mga ganito, pag 28mm maganda to siya kasi subok na to siya. Kasi para pag palya, adjust nyo lang to konti. Konti lang. Halimbawa palyado siya, pa isa-isa lang yung adjust nyo. Para ganun-ganun lang. Pa isa-isa. So yan, kabit na natin. Alright, kung malaki yung caliper, panukat is nandito yung guide niya. Yan yung intake. Ibig sabihin dyan yan, tama yan. Yan magkakamali. So kabit na natin. Right, dumating na yung drain plug natin. So papalitan natin dahil straight na yun dito. Sa part 1 makikita nyo dito wala na. Pinalo ko na lang dito para maigpitan. Pero papalitan natin yun. Para pag nag-change oil tayo, madali lang natin buksan. Hindi tayo mahirapan. So maigpitan natin na maayos. So okay. So kabit na natin yung piston. Ayun nga, sabi ko sa inyo, meron siyang guide dyan. Intake. So nakaganyan yan siya. So yan, lagyan na natin siya ng lock. Ito yung pinaka-importante dahil pag makalimutin kayo sigurado wasak yung bore or makakayod. So lagyan muna natin ng lock doon banda. Dito tayo pupwesto. So balitaan ko na lang kayo pag bagay i-upload natin to at saka bibidyo natin yung performance niya. So right, baliktarin natin yung marker. So right, kabit na natin, langisan natin. So ito yung mga kailangan natin gawin, langisan dahil mag-cause kasi ng ano yan, scratch pag walang langis. Para pag pinandar mo, may play na yung parts. Yung pin, tapos yung piston, yan. So yan, lagay nyo kaagad yung lock para di makalimutan. Kailangan yan sa ganitong trabaho kasi karamihan kasi pag minsan nakalimutan. Pero hindi pa naman ako nakakalimot. Lagay na lang natin yung gasket na saan yung gasket natin? Yun. Itong gasket ng Mio original. Ko alam mo original to. Pero basta siya yan matigas. So wag nyo nang lagyan ng ang lagyan nyo lang yung dito banda para pag hinila hindi siya pumakat. Pag naluto sinit yan, pumakat yan, napupunit. Kaya jackpot ka na lang pag hindi nasisira to pag nagpalit ka ng block. So lagyan natin lang is para
hindi siya papakat dito banda. So hindi na magtagas yan kasi bago yan. Importante yan, bago. Wala pa siyang, hindi pa siya naipit. So right. So itong mga Mio naman, malakas naman yung pump nito. Kaya di ka mangamba dito. Kaya kahit kargado, stock lang yung ano mo, yung pump, okay lang. Kasi subok na yan siya. Kami na nagkakarga, stock lang gamit. Kung gusto nyo, may budget kayo, super flow, marami namang ano dyan, mabibili. Pitch bike, sun, marami pa iba. So yan, basahin natin to ng langis. Ito, pero ito maganda to ha. Empower. 3 beses na ako nagkabit nito. So yan. So yan. Nabuo na rin sa wakas ang ating project bike. So okay. Napakaganda nito. Ito na yung, so puro DIY ito kasi wala man tayong machine. So kung gusto nyo pulido, meron tayong mga i-recommenda sa inyo, yung taga Tarlac, si Genrex, magaling yun sa ano. Wala nang kawala kasi kabisado na yung timpla ng carb. Hindi ka na mahirapan magpaandar, hindi na yung hula-hula kasi matagal na yung ginagawa. Bata-bata gumagawa na ng mga ganitong motor kargado. Kaya sulit yun, sulit. Nagpakagawa kayo doon sa Tarlac. Ay tapat lang siya ng Magic Star pala. Sa kabilang highway, ay doon sa may tulay. Bandang tulay siya. Alright. Shoot natin ng maayos. Ito, huwag masyadong minamadali. Baka maipit yung piston ring naman ang ingatan nyo dito. Kasi pag once na lumabas, ako. Yan, kailangan pasok lahat. Kasi pag hindi pasok lahat, sisira yung piston ring ninyo. So, maganda talaga to, ipit na ipit. Check natin. Check muna natin. Check, baka maipit yung hiwa niya, yung kaputol niya. All goods naman siya. Kasi pag naipit yan, yari na. Kailangan double check. Talagang matigas siya kasi bago yung ring. Kailangan ma-break in ng maayos to. So ayan. May technique dito kahit masikip yung piston, meron ting technique niyan. Alright, may iba-ibang technique na paglagay. Nahirapan ako sa ganong position. Kaya binago ko yung sistema. Ganito ko na siya. So, yan. Nahirapan ako kanina. Lagay ko dito. So, yan. Malapit na natin may pasok. Yun. 100% siguro yan. Ganun pamamaraan. Dalawa kasi yan eh. Pag siyempre, nahirapan kayo sa ganung posisyon. So kasi nakahiwalay naman to sa chassis, madali lang siyang
ganitong style. Nahirapan ako yun, pumasok na siya. So yan, kompleto na ng dowel. Ayan, pasok na siya. Okay. So siyempre, ilagay na natin yung dowel na pinutol natin kanina. So yan, naka-top dead na siya. Check natin yung position ng top dead niya. Okay. Top dead na ata to. Ayun. Yan, naka-top dead siya. Check natin. Sus. So kung makita nyo dito, meron pa siyang clearance. Mataas yung vibration. So maganda na yan siya. So yan, ilagay na natin yung pinutol natin na dowel. So yan, lagay na natin gasket. So yung ginamit lang natin is yung steel. Dahil so yan, may clearance pa siya oh. So okay lang yan. Hindi ko alam kung bakit. Titingnan ko doon sa dati niyang bore kung may clearance din o sagad doon sa sagad siya. So meron din siyang clearance. Halos same lang siya. Actually, ayan yung clearance niya. Tutok na tutok. Okay, kabit na natin tong guide niya. Yun. Tapos, yung gasket. Tapos yung head. So, naka tayo, big head tayo. So, yan. Huwag na natin lagyan ng gasket maker yan. So, yan. Sukat muna natin dahil yung head na naman, mag-port ako doon. Tapos, check natin yung spring. Yung valve spring niya, kung pwede pa to kasi galing sa sabog. Check natin kasi. Tapos yung retainer, check na natin. So yan, waswasin na natin dito. So yung valve block, check natin. Isa, dalawa. Kompleto naman nata. Kompleto ata. Kulang na isa, lumipad ata. Ay ito, kompleto. Valve block. Tapos yung pin, retainer, spring, 5 turns. So ito pa rin gamitin natin. Yung cams, balitan na natin to pag big valve to. Kaya doon sa video natin mataas yung tabas. So right, ito yung gamit natin na head. Okay, big head tayo. So aftermarket 2428. So yan. Ito yung gamit natin ngayon. So ang gagawin natin, tatanggalin lang natin yung sagabal sa yung sa usok. Paglabas ng usok, yung na-burn na gas, tsaka yung mga ito to. Tanggalin natin mga yan. Yung sagabal sa gas at saka pagpasok ng gas at saka hangin.
Tanggalin lang natin yan para full goods. So, lagi naman tayong gumagawa ng ganito. Puport. So, hindi na bago sa atin to. So, hindi na natin galawin to kasi big head naman to. Okay na to siya. So, hindi rin tatama dahil alam ko hindi siya tatama. Dahil malayo siya. Malayo yung ano, may clearance pa doon sa ayan, piston. Nakalubog pa siya konti kaya hindi siya tatama dito. So, inano lang natin kasi ang cams natin na gamit is 7 point something. So, ayan. Umpisa na natin to. Cut muna natin. At matapos na tong project natin na Mio Sporty. Tingnan nyo yung dati letter S. So, dahil nag-deform to, bumangga siya dun sa piston. Tapos sobrang init siyempre. Yun. Yung isa naputol, yung isa, ito. Itong isa hindi. So, yun yung nangyari pag sobrang birit ka ng birit. Tapos, yun nga. Sinagad mo. Tapos, yung bulb na gamit is aftermarket. Yari na talaga. So, mangyari. Mag-curve kasi to. Ayun ang nangyari. Bumaluktot. So, okay. Port na natin to. So, alright. Magpalit tayo ng bala. Hanap tayong bala dito. So, kadalasan na gamit ko ito. Or ito, no? Pwede naman to. Ito. May pang polish tayo dyan. Kaso hindi ako nagpapolish. Ano kasi yung trabaho na yan, matagal. Sana natin, light port lang mangyari dito, light port. So, okay, ayan o, tapos na. So, ang tinanggal lang natin dito yung mga sabit-sabit, yung mga sagabal, ayan o, diretso na siya. So, tinanggal ko yung dito nakita natin kanina dito. Tapos dito naman, ganun din. Tinanggal ko lang yung mga sumasabit, ano. So, okay na yan. Kasi malaki naman siya. Kunti lang binawas ko. Kabit na natin doon. So, right. Tips ko lang sa inyo, kung sakaling ano, huwag nyo nang tabasin tong valve guide. Para, ano, maganda yung kapit ng valve. Maganda yung play. So, yan. Yung iba kasi tinatabas to. Para yung hangin at saka yung gas, diretso talaga, walang sagabal. So, yan. Tinatanggal nila yan. So, ang gagawin natin dito is isasalpak na natin. 24, 28 yung valve. So, yan. Ito yung low budget head. Head works. So, right. Siyempre, ang gagawin natin ngayon is grind valve. Dahil bago nga siya, kailangan natin grind valve. Palapatin natin na gusto yung valve. Yun. So, manual lang yung gamit natin para sigurado. Yung spring natin, 5 turns. Tapos, cams natin, try natin yung 7.2. So, yan. Abang-abang na lang mamaya. Right, ito yung kakabit natin. Ito is, ayan, nalagay dito is racing camshaft. Ang left niya is 7.3, yan o. So, try natin to. Alright. Okay, balik na natin yung valve. Yan, naka ano tayo, 5 turns.
5 turns na yung spring, sun. Yan. So, balik na natin. Nakasit na siya. Yan na. So, ayan, nalagay na natin. So, tapos, ito na naman sa intake. Lagay natin. Alright. Kabit na natin dun. Okay, kabit na natin. Here comes. Okay, nalagay ko na yung cams pero medyo sobrang taas. Kasi parang mataas yung ano nito, higop ng gas. Sana hindi tumukod. Rubber arm. So, hindi tayo mahirapan, pasok na natin. Saka natin ikutin. Yan, pasok na natin dyan. Saka natin ikutin. Pasok yan, yun. Diba? Pasok nyo muna at saka ikutin, tapos saka nyo ilagay yung pin. Yun, ipasok na natin. Testing natin yung left niya kung gaano kataas. Baka mamaya tutukod na siya. Ay, sakto lang. Sakto lang, ayan na. Yan, sakto lang. Yun. Ano, sakto lang. Yun. Testing natin. Doon. So, yan na, kakabit na natin doon. Okay, right. So, yan, tapos na natin nabuo yung head. Nilagay ko na doon. So, right, ayan na, nabuo na siya. So, ang gagawin ko, dahil naka big head na tayo, so, naka-port din to. Ipo-port din natin yung manifold. Tara. So, kung napapansin nyo, napakaliit ng butas ng ng manifold. So, ayan, papalakihin lang natin konti. So, okay, na-port na natin yan. So, ayan. So, papunta na ng ano to. Head. Cylinder head. Ayan. So, goods. Bawas din tayo dito sa fibra. So, ayan. Pwede na yan. So, lilinisin na natin to. Tapos yun, yung carburetor. Tapos salpakan natin. So, linisin na natin to para all goods. Tapos salpak natin dun sa makina. Okay na. All goods na. Abang-abang na lang. So, right. Tapos na natin na port. Tapos na rin natin nalinisan yung carb. So, ayan, papaanda rin na lang to. Ayan, nakikabit na natin yung carb. So, install na natin doon sa chassis niya. Para testing natin kung all goods yung performance. So, marami tayong ilalagay pa dyan kasi project bike natin to. Sa panggilid, maglagay din tayo ng gearings.
So, alright, hanggang dito na lang. May part 3 pa tayo dito. Tayo titesting natin dito sa Suelo Village itong motor sa akyatan. Alright, bye-bye.